Mag-e-express tayo. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Good morning mga Kabiwan Moto, and welcome na naman po sa ating panibagong vlog. So for today's vlog is mag-e-express tayo kasi habang papunta tayo dito sa tambayan natin sa Walter, nakakuha tayo ng express. Chinat ko yung magpapadala. Ang papadala lang naman daw is susi, at magbibigay daw si sir ng tip sa apps. Kaya sabi ko sayang naman, kunin ko na rin kaysa mag-decline ako, kasi malaki naman yung magiging fare neto. Bali ngayon mga Kabiwan Moto is on the way na tayo dun sa pick up natin. Saan ba to? Saan ba yung pick up natin? Ah, wala dito. Saan ba to? Wrong pin? Ba't dito ako pinadaan? Parang dun yata sa may church ah. Mali yung ano, mali yung pin. Actually tama yung pin, mali lang yung pagkakaano sa akin eh, kung saan ako dinadala nung Google. Loko to si Google eh. Timbahan. Kumanan. Tapos kumanan sa Congressional Road. Kaya Abdel ba ba? Opo ma'am. Ito po. Ano to ma'am? Kailangan lang niya makuha yan. Kailangan nyo lang makuha po to. Picturean ko lang ma'am ah. Tama naman yung address na ito ma'am no? Okay na ma'am. Pipicturean nyo pa po ako, hindi na? Okay po. Salamat po. Doon ang bayad na ito ma'am no? Salamat po. Ayan mga Kabiwan Moto, nakakuha na natin. Express daw to at kailangan daw to maihatid agad. Bali din sa may simbahan tayo nakakuha ng express. Bali simula dito sa pick up natin mga Kabiwan Moto is tatakbo tayo ng 15 kilometers papunta ng Imus sa may Monteparo, dyan sa Karsadang Bago. So bali ang estimated time to travel natin mga Kabiwan Moto is 34 minutes. Bali itong Monteparo na to is kabisado ko naman to, dahil dito naman ako nag-area noon, kaya kinuha ko na rin, malapit lang naman. And ang fare neto mga Kabiwan Moto is 149 pesos plus 10 pesos, bali 159 siya. Tapos ang sabi ng customer is mag-add na lang daw siya ng 100 pesos para sa tip. So bali ang takbo natin mga Kabiwan Moto is around 259 pesos. Ang isang takbo natin na to papunta ng Imus. Maghahatid lang tayo ng susi. Bali meron akong 9 gems dito and GrabPay to. So bali sisingilin natin yung fare neto is doon na sa may magre-receive. Ay mga Kabiwan Moto, dahil nga express to, so bihira lang ako kumuha ng express, kasi usually na pumapasok ng mga express dito sa Dasma is papuntang Maynila. Pero pag may mga nakikita naman ako na dito lang sa within Cavite lang o pa-south lang naman, so kinukuha natin kasi sayang din naman. Medyo maganda pa rin naman yung fare niya. Ng pa-Manila kasi hindi ko kasi siya ganong kabisado, kaya hindi ako nagsasapalaran. Baka mamaya syempre mahuli tayo doon, abala pa, babalikan natin yun. Kaya birang-bira ako kumuha ng express na pa Manila. Pero kung dito lang, okay lang naman. Gaya nito, kumuha tayo ng express na papuntang Imus, within Cavite lang naman to. So kaya goods lang. Bali mga Kabiwan Moto, medyo matagal-tagal tayong hindi nag-express. Ngayon na lang ulit tayo nakapag-express. Pero dati nag-express naman tayo nung panahong lalamove pa lang tayo. Nung time na yun, lagi tayo nabakbak. Pero ngayon, hindi na tayo nag-express, hindi na tayo gano'n nabiyahe ng malayo. Ngayon mga Kabiwan Moto, medyo napapabilis yung takbo natin. Pag express medyo napapabilis yung takbo natin. Tapos yung i-deliver pa natin is susi lang. Hindi katulad pagka food yung dala natin, medyo chill-chill lang yung takbo natin kasi meron tayong speed limit. And inaalala natin yung pagkain na pwedeng matapon, yung pwedeng mag-spill. Iniiwasan natin yung para hindi nakakaya sa customer, at para hindi naman tayo mai-report ng customer. Baka sabihin hindi inaalagaan yung mga pagkain nila habang nagdi-deliver tayo. Hindi katulad dito sa express, kung gusto mong bakbakin para mabilis mo mai-deliver, pwede naman, pero hindi ko nare-recommend yun. Kasi syempre may risk factor yon, di ba? Siyempre yung ano natin, safety natin. Kaya chill lang takbo natin, chill lang ng konti. Bakit ko nga ba kinuha itong express na to?
Kasi sa totoo lang, mababa kasi yung fare ni Express kukumpare mo kay Food. Pero syempre may mga advantage din sa Express regarding doon. Ang maganda dyan, once na naka-pick up ka na item, hindi mo na kailangan maghintay katulad nung sa Food na maghihintay ka sa merchant na sobrang tagal. Ito pagka dating ko dun sa pick up, kinuha ko na agad, konting instruction lang doon sa customer, ayun, umalis na agad ako. Ganun siya kabilis. Hindi ko kailangan maghintay ng isang oras, kalahating oras para lang kunin yung items. And then syempre dahil nga hindi siya Food, dahil Express siya, wala akong kaba-kaba na pwedeng matapon na pagkain sa akin. Kasi items naman siya eh. And then ang fare niya kasi is 149, bali 159 kasi may plus 10 sa fare, which is medyo mababa siya yung fare niya. Pero kasi nung time na naglalala mo ba ko, ang fare kasi ng papunta ron is nasa 220 nung time na yon. Simula dito sa Dasma papunta ng Karsadang Bago, dyan sa may Alapan, sa Nia Road, yan. Mga ganun yung presyuhan nun. Kaya nagdadalawang isip ako kanina kung kukunin ko ba o hindi. Tapos nung nagsabi si CS, si customer, na mag-a-add na lang daw siya ng tip dun sa apps ko, di kinuha ko na kasi sayang, mag-aabot siya ng 160, 159 in total yung delivery fee ko. So hindi na masama, kumbaga parang tama lang yun, tama lang natakbuhin ko yun ng ganon. So yun yung talaga yung fare niya, yun yung talagang usually na fare niya noon nung bumabiyahe pa ako. Pero syempre ngayon iba na rin kasi ang dami na nagbago, ilang taon na rin ako hindi bumabiyahe kay Lalamove at bumaba din daw yung fare niya. Pero para sa akin okay na tong takbo na to, kaysa naman pumunta ako sa tambayan natin, hindi ako sigurado kung papasukan ako kasi pagdating sa Food medyo matumal tayo, hindi ganun kaganda yung account natin pagdating sa Food. Kaya sayang din naman, at least nakapondo na tayo, may 260 na agad tayo o 259 na agad tayo. Isang takbo lang to, tapos babalik na lang ulit tayo, tapos tsaka tayong magkukuha ng biyahe sa Food. Ganun na lang ang gagawin natin. Kasi kung sa Food, kung sa account ko itong 260 na to, minsan naabot to ng ilang oras din eh. Depende sa booking pa yun. Minsan pag matumal talaga, minsan di mo siya makakuha. Kaya yun yung pagkakaiba niya. Tsaka sanay naman ako talagang mag-express noon pa, dahil express talaga ako. Express talaga ang binabiyahe ko, no. Miss ko yung mga malalayuan din syempre. Minsan nakakasawa din naman yun ng dun at dun lang din yung tatakbuhin mo, di ba? Yan mga kabiwan mo to, nandito na tayo sa boundary ng Imus at ng Dasma. Bali papunta na tayo ng Imus. Shoutout nga pala sa mga subscriber natin dyan sa Imus. Shoutout sa inyo. Tsaka mga kabiwan mo to, kasi yung express dito sa Dasma, ang Grab is hindi naman din ganun kalakas ang mga bookingan dito. Hindi ganun kadami yung booking na express dito. Ang marami dito, Lalamove pa rin talaga dito sa Dasma kasi nga mas mura siya. Kaya yun yung pinipili nila. Pero pagdating sa Express, kung gusto mo talagang kumita ng malakas sa Express, kay Grab, ang gagawin mo, sa Maynila ka babiyahe. Yun mga kabiwan mo to, nandito tayo sa Metro, dito sa Vista Mall. Ito lang minsan yung mahirap pagka sa medyo malayo-layo ka mapupunta. Yan, sa part dito sa Imus, medyo traffic. Bagay sa Dasma, traffic na rin naman talaga. At least dito matraffic ako sa ibang lugar naman. Tsaka maiba man lang, kaya ako tinanggap din. Tsaka hindi naman sa akin bago tong Imus na to. Kabisado ko tong Imus na to dahil dito ako nagtrabaho ng ilang taon noon, nung na financing pa ako. Kung tutusin, halos buong Cavite ine-areahan ko dati nung nasa financing pa ako. Kaya familiar ako sa Cavite talaga. Familiar ako sa buong Cavite. Pero taga di Cavite rin naman talaga ako. Anabu Coastal. So dito tayo kakaliwa. Dito rin naman tayo pinapadaan ni Waze. At dito ko rin talaga balak dumaan. Kasi nga kung doon ako dadaan sa open canal, traffic kasi ron. Tsaka maliit ang kalsada ron, hindi katulad dito. Pure gold Anabu. Actually mga kabiwan mo to, kahit hindi na ako gumamit ng mapa eh. Kabisado ko to eh. Kabisado ko tong pagdideliveran ko eh. Syempre hindi natin kabisado dyan yung block and lot. Yun lang naman, isa lang na lang subdivision. Pero yung papunta ron, alam na alam ko to. Yabang eh no, alam na alam eh. Hindi, pero sa totoo lang talagang ang tagal ko kasi nag-area dyan sa yan, Bacoor, Molino, yang Imus, Kawit, Nobeleta, Rosario. Yan, tagal ko nag-area dyan. Dyan lang ako paikot-ikot ng siguro. Basta matagal na mga kabiwan mo to, sobrang tagal na. Tagal na ako magbumoto, 2005 pa lang mumotor na ako eh. Ayun mga kabiwan mo to, as usual, traffic pa rin dito kasi masikip talaga yung kalsada rito.
Kahit naman noon na bumabiyahe ako rito, talagang napaka-traffic lagi rito. Lalo na pag may pasok. Pagka na timing ka rito ng pasukan tsaka labasan ng mga estudyante rito sa Bukandala, sigurado ipit ka. Pero syempre dahil motor tayo, nakakasingit tayo. Tsaka nung time na mga nag-area ako dito, mga Kabiwan Moto, wala pa yung 7-Eleven na yan, wala pa yung Pure Gold na yan, lahat wala pa yan, pati itong Jollibee na to. Yung shoutout dun sa mga Food Panda rider tsaka Grab rider na dito tumatambay. Shoutout sa inyo lahat. Nandito si B1 Moto sa Imus. Tsaka ito dati, yan hindi naman one way to dati. Ayan, yung mga establishment na yan, dati wala pa yan. Yan, dito ako nag-ano noon, may mga customer ako dati dito. Mukhang wala na sila dyan. Ganun pa rin naman itsura. Nadagdagan lang ng mga establishment. Naging one way lang dito. Kaya siguro hindi na ganong matraffic siguro dito. Ewan ko lang din. Wala kasing pasok ngayon kaya siguro hindi naman ganun kasikip. Yan, yung mga yan, mga ine-areahan ko noon, yung mga yan. Sa financing kasi ako noon, CI ako, nagsi-CI, nangongkoleksyon, yan ang trabaho ko noon. CI collector tayo noon. Lending, ayan, naging sa bangko, appliances, sa motor, yan. Ayan, itong SM market na to, SM Center, wala pa yan noon. Ayan mga Kabiwan Moto, nandito na tayo sa Karsadang Bago. Dalawa kasi itong Karsadang Bago na to. Ito yung, hindi ko na matandaan kung anong Karsadang Bago to. Comment nyo lang kung anong Karsadang Bago to. Nakalimutan ko na kasi. Karsadang Bago kasi dun sa kabila, pero luma na yun. Karsadang luma yan. Pari barangay kasi yun yung Karsadang Bago. Yan, dito sa Lejan. Pero itong karsada na to, mas bago to dun sa Karsadang Bagong luma. Tibang gulo. Pero alam ko hinati nila to May issue kasi dati dito. Ayoko nang anuin. Hinati kasi to. Sinasakop ng Bukandala to tsaka ng Karsadang Bago Ewan ko kung nangyari, kung sino na nag-claim nito. May history kasi dati to na pinag-aagawan to. Kung kanino ba mapupunta tong lugar na to, kung Karsadang Bago o kay Bukandala. Yun mga Kabiwan Moto, nandito na tayo sa pagdideliveran natin dito sa Montefaro. Hello po. Para lang po ID. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Tama? Ay, salamat. Kaliwa, kanan, kaliwa. Tama naman yung mapa natin, mga Kabiwan Moto. Yun, mga Kabiwan Moto, tama yung pin location natin. Kaya maganda. Ito yung hindi hassle talaga. Pick up drop ka lang talaga dito, mga Kabiwan Moto. And sinasabi ko pala kanina doon sa customer natin na kung sino magbabayad. Actually wala na silang babayaran dito kasi GrabPay na to, ibig sabihin bayad na to through apps. Kaya hindi ko alam bakit ako nagtatanong. Hindi ko siguro nabasa. Ayun lang, kaya dapat lagi kayo magbabasa. Hanapin na lang natin yung block. Arnel po sir. Picture ko lang sir Okay po sir. Okay na po. Bed na naman na po to. Pa? Ay kayo po sir kung gusto niyo po. Okay lang po. Okay po, salamat po. Okay na po sir. Opo sir. Okay na po sir. Okay, salamat po sir. God bless po. Ayan mga Kabiwan Moto, na-deliver na natin yan. 149 ampere natin plus 10 pesos. 159 plus 9 gems. Ayun, okay na. Sinuli ba sa akin yung ID ko? Hindi ko maalala. Ayun, sinuli, pinicturean lang pala. Ayun, hindi sabi ni sir, si sir mismo nag-remind sa akin na magtitip daw siya. Pero syempre, patay mali siya tayo. Sabi ko, bahala kayo sa gusto mag-tip. Hindi, sabi niya sa akin. Ininsist naman ni sir. So titignan natin kung papasok yung tip ni sir. Titignan natin kung may scam ba tayo sa tip. Yes. Okay, check natin. 149, wala pa. Ayan mga Kabiwan Moto, hindi pa nag-update. Ayan, isang booking natin is 149. 149. Nagloloko kasi mga Kabiwan Moto, yung apps walang internet dito. Ayan mga Kabiwan Moto, bali na-deliver na natin. Babalik na tayo sa tambayan natin sa Dasma. So tignan natin kung pasukan tayo. Tira ulit tayo ng express papunta naman ng Dasma. Sayang din yun kung 150, 149. Hindi na masama yun. Ayan mga Kabiwan Moto, hanggang ngayon wala pa yung tip na 100 ni sir. Ayan mga Kabiwan Moto, pumasok na yung tip ni sir. Totoo nga, totoo ang hula. Akala ko may scam ako sa tip. Dati kasi na-scam ako dyan, sabi sa na lang,
Sa apps na lang daw, pero hindi naman binigay. Ayun mga kabiwan moto, yan, binigyan tayo ng tip ni sir. Ayun, bali pumasok na mga kabiwan moto. Pumasok na, wala nga tayong top up eh. Pero nagkaroon tayo ng top up. Yan, pumasok na yung tip natin. Bali, kumita tayo ng 259. Yung isang takbo natin na yun mga kabiwan moto. So hindi na masama, goods na yun. So isang takbo, so malapit lang naman ang Imus kung tutuusin. Yan, dito tayo. Kasi dito mga kabiwan moto, dati pwedeng dumiretso dyan. Ngayon is hindi na pwede. So dito na tayo dadaan. Bali nakadaan na rin ako dati dito mga kabiwan moto. Ang tagos nito Alapan 1C. Alapan 1C yata to. Ano ba yun? 1A, 1B, 1C. Oh, 1C nga yata to. Kasi dulo na to eh. Dulo na ng Alapan to eh. Tama ba ako? Hindi ko na matandaan kung 1C. Ayan dito. Dati kasi ano to eh, bukid to eh. Ayan, dito sila lumalabas lahat mga kabiwan moto. Ayan naman mga kabiwan moto, yung kanan na yan, dati wala rin yan. Ang alam kong labas niyan, isa Kawit na. Alapan Kawit o Kawit, ewan ko, hindi ko matandaan. Yan, dito ako nag-area dati mga kabiwan moto. Tagal ko nag-area dito sa Imus na to. Dito ako nag-CCI eh. Ayan mga kabiwan moto, pabalik na nga tayo. Gaya ng sabi ko, baka dito ko natapusin ang maiksing vlogs natin ngayong araw. Gusto ko lang naman kasi ipakita sa inyo yung nakakuha tayo ng express, paano mag-deliver ng express, and syempre nakatanggap tayo ng tip, diba? Kung na-scam ba tayo doon sa tip, eh hindi naman tayo na-scam sa tip. Pero maraming beses na tayo na-scam sa tip, sabi magtitip, eh hindi naman. Pero hindi naman nila obligasyon yun kung tutusin na magbigay sila ng tip. Pero maganda pa rin may tip talaga. Nakakatawa naman kasi yun, di ba? Makakadagdag sa kita natin yun. Sipin mo, isang takbo natin 260 na dahil sa tip. Pero kung hindi is nasa 150 lang. Medyo mababa yun para sa ganung kalayong distansya ng pagdi-deliver sa express. Ayan, shoutout sa mga Food Panda, mga Grab dito sa Jollibee Bukandala. Ewan ko kung may nakakakilala sa inyo sa akin dito. Sikat? May makakakilala? Wow! Ano kabiwan mo to, sikat? May makakakilala sa'yo kahit saan ka magpunta. Feeling lang po, feeling sikat lang. Yan, sana nagustuhan ninyo at naging informative sa inyo ang video natin ngayong araw mga kabiwan moto. And always remember, pray before you ride safe. God bless. B1 Moto out. Bye bye.